'di ba? Iba't ibang klase ng pagmamahal, merong pagmamahal sa kasintahan, merong pagmamahal sa kaibigan, merong pagmamahal sa Diyos, 'di ba? At marami pang iba, iba't ibang klase ng pagmamahal. And minsan, 'di ba, ayun, so sabi ko nga po kanina, again, we are talking about the three ways to two-in-one love, 'di ba? Ayun. So sometimes, yun nga, sabi ko kanina is, gusto natin yung feeling ng minamahal and gano'n din na nagbibigay ng pagmamahal, 'di ba? Nagbibigay ng effort, 'di ba? Kinikilig, nakikipagpalitan ng I love you, 'di ba? Minsan pa nga, willing to sacrifice pa, 'di ba? Gumagastos pa, 'di ba? Willing to sacrifice, 'di ba? Sino dito yung mga nagtipid ng baon, 'di ba? Para lang merong maibigay o nagtipid ng gusto mong bilhin, 'di ba? Pero, um, nag-sacrifice ka puwedeng para sa kaibigan, 'di ba? Puwedeng regalo para sa kaibigan na tinipid mo kung ano yung meron ka, 'di ba? Just so you can produce kung ano yung, anong tawag dito, kung ano yung, gusto mong ibigay o gusto mong ipagluto yung iyong kaibigan, 'di ba? And talaga basta pag-usapang pag-ibig ay parang handang-handa, 'di ba? Handang-handa to give, handang-handa, to sacrifice, 'di ba? At naranasan natin yung ganitong klaseng love. Minsan para sa atin magbibigay and minsan tayo naman yung nagbibigay sa iba, 'di ba? So, ayun, minsan pa, 'di ba, kapag na-i-inlove yung mga tao, 'di ba, lalo na kung in a relationship, 'di ba? Minsan pa humihiwalay sa mga friends, humihiwalay sa family, 'di ba? Merong pa-bebe time. 'Di ba nauso yung, bakit wala si ganito, 'di ba, ano daw, bebe time daw, 'di ba? So merong mga gano'n, 'di ba? So, minsan meron tayong iba't ibang klaseng pag-ibig, 'di ba? At ito ay nade-develop in time, 'di ba? Nagkakaroon kayo ng, unawaan, nagkakaroon kayo um yung deep intimacy, 'di ba? Hindi naman ibig sabihin deep intimacy is bilang mag-asawa, pero, yung ano, nagkakaroon ng attachment, 'di ba? And sometimes we give so much, 'di ba, beyond our means, nakakalimutan na natin minsan yung sarili. And minsan hindi natin namamalayan, nag-iiba na pala yung ugali, 'di ba? May mga bagay na hindi dapat ginagawa, pero, nali ka dun sa mga bagay na yon, 'di ba? Love nga daw will either make you better or make the worst person out of you, 'di ba? Sabi nga sa kanta, 'di ba? Sabi sa kanta is paano nga ba magmahal, 'di ba? 'Di ba? So, madaling magsabi ng I love you pero minsan iba yung idea kasi natin ng love and most of the time we long for a love na, ah kasi yung idea natin minsan ng love is yung mga napapanood natin, 'di ba? Napapanood natin sa teleserye, sa mga reels, 'di ba? Na parang, dapat ganito yung nangyayari sa'kin, 'di ba? And we have this friend na, um, hinahanap niya yung character ng love na nakikita niya sa mga kaibigan niya. And hindi niya makita yon. That's why, she was comparing yung mga napangasawa ng friend niya sa asawa ng iba, 'di ba? Pero hindi naman 'yun yung ideal love. Not because hindi ka nadala dun sa isang mamahaling lugar doesn't mean na, hindi ka na mahal, 'di ba? O hindi ibig sabihin na hindi ka nasundo, 'di ba, ay hindi ka na kaagad mahal, 'di ba? But if we have the wrong idea of love, magkakaroon tayo ng accusation na makakaramdam tayo na, buti pa si ganito, 'di ba? Buti pa yung neighbor mo ay, napaka-generous nung umiibig sa kanya, 'di ba? And minsan yung akala nating love ay love, pero hindi pala, 'di ba? Love is not a feeling, it is an action, 'di ba? Next slide please. Ayun, love is an action with deep selfless care for others, 'di ba? Ah, nararanasan natin na parang dati sarili ko lang iniintindi ko, 'di ba? Sarili ko lang yung iniintindi ko, parang ako lang okey na, 'di ba? Pero ayun nga po 'no, nade-develop yung ating relasyon sa bawat isa. Sabi nga po kanina, 'di ba, na minsan kailangan natin mag-bonding, 'di ba, para magkaroon tayo ng relationship. In that way, mas madaling mag-share, 'di ba? Mas madaling mag-share, mas madaling, minsan mas madaling magkatrabaho, 'di ba? Magkapalagayan, magkatulungan, 'di ba? Kasi bakit? Meron kayong nabuong relationship, 'di ba?
And, pansin niyo kapag merong bago minsan nagkakailangan, 'di ba? Kasi nga wala pang relationship na nabubuo, 'di ba? So ayun, minsan importante yung gano'n, eh, kahit na kape-kape lang, 'di ba? Yun yung dun nabi-build yung inyong friendship, dun nabi-build yung inyong relationship, 'di ba? And there are different kinds of love. Meron tayong tinatawag na eros, which is the passionate, yung, romantic love na para sa mag-asawa, and meron din naman tayong philia, 'di ba? Yung philia as in Philia, ayun. So yung philia po is para sa mga magfe-friends, 'di ba? Nagkakaroon po ng mutual respect and, ayan, love para sa isa't isa. Meron naman po tayong tinatawag na storge. Storge or yung natural protective love, 'di ba, na para sa mga family members katulad ng mga parents and yung kanilang mga anak. And meron tayong tinatawag na agape. Agape is a selfless, unconditional love para sa lahat ng tao, 'di ba? And, yun, para sa lahat ng tao, sa nature, sa humanity, 'di ba? Yun the love of God, 'di ba? And human love can sometimes be sweet, 'di ba? Ito yung parang naging ano ba, ito yung parang naging, level ng expectations ng mga tao, 'di ba, na, kasi ito yung nakikita nila, ito yung napapanood nila, 'di ba, na napaka-sweet, 'di ba, na magkaroon ng kasintahan, ng asawa, 'di ba? Nakita ko kung paano kiligin yung mga friends ko over, yung mga maiikli na sweet words, 'di ba, na binibigay sa atin, eh, damang-dama naman talaga natin, 'di ba? Na todo kilig, 'di ba? Kahit na parang siguro na-o-OA-yan ng ibang tao sa'tin, pero tayo naman na nabibigyan ng mga sweet words na 'yun, lalo na yung mga babae, 'di ba? Ay kilig na kilig naman, 'di ba? Ayun. So, ayun, isa sa mga ways ng human love is yung mga sweet words, 'di ba? And it feels good, 'di ba? It can bring but, but, 'di ba? Even if it feels good, 'di ba? Sabi nga kanina, it can still bring the best out of person and the worst out of person. So, merong nauuwi sa dambana at merong nadadapa na nadadala na. Ayun. So, may natututo maging selfless at positive at meron din naman nagiging mabuting tao. Naalala ko yung mga ano 'no, ah, yung mga vlogger, yung mga artista, yung mga, famous na mga tao and, lagi silang nagpapasalamat, 'di ba? Ako, I really admire, 'di ba, yung relationship kung paano na-build yung, pag-aasawa ni Diona at saka ni, Peter Tanchi, 'di ba? Na sila ay, nung sila ay mga dalaga at binata pa, 'di ba, dahil stewardess nga si Diona, sila ay nagkikita ni Peter Kairos, nagba-Bible study sila, eh, nagpapalitan sila, 'di ba, na talagang na-build talaga yung kanilang relationship and ang foundation nun ay si God, 'di ba? So ang sarap, 'di ba, magkaroon ng gano'n na meron kayong gano'ng klaseng foundation, 'di ba? And nakikita ko rin kung paano magpasalamat yung mga vlogger, mga artista sa kanilang mga partner, 'di ba, sa pag-support sa kanila. And doon nakikita natin na it can bring the best do'n sa isang tao, 'di ba? Na minsan yung isang tao na yun ay nawalan na siya ng pag-asa pero dahil sa support, 'di ba? Sa support na ibinibigay sa kanya nung, tao na nagmamahal sa kanya, 'di ba? Talagang talagang out of love lang mapro-produce yun, 'di ba? Kasi normally ang tao mabilis mawalan ng pasensya, 'di ba? Lalo na kapag mahirap yung nahihirapan ka dun sa tao na ini-encourage mo, 'di ba? But grabe, grabe yung encouragement na nagmumula sa love and nakita ko kung paano pasalamatan, 'di ba, si Kong TV, 'di ba, na pinapasalamatan niya si V. And, gano'n din, 'di ba, nakita natin yung transformation ni, anong tawag dito, ni Zainab Harake, 'di ba, nung siya ay, maging, maikasal, 'di ba? And marami pang iba na ang gaganda nung kanilang mga testimonies and, ito po yung mga positive, 'di ba, na nangyari and meron naman nagiging selfish at controlling, 'di ba? Minsan nakakalimutan natin, 'di ba, na, hindi pala ganito yung klase ng love pero out of eagerness ng isang tao minsan hindi niya na namamalayan yung mga ginagawa niya, 'di ba? And
yun nga po, sabi nga kanina, love is not a feeling, it is an action, 'di ba? So may bigat ang salitang I love you, 'di ba? I love you is not just a word, it's an action. I love you means sacrifice, 'di ba? I love you means considering others higher than yourself. I love you means losing your pride. Kanina meron kami pinag-aralan yung two types of love. I mean yung two types ng prides, no? Yung obvious pride at yung hidden pride, 'di ba? And minsan hindi tayo aware na nagkakaroon na pala tayo ng pride at isa sa mga paraan ng isa sa mga gawain ng pride, 'di ba, is na mag-insist, "Ay hindi dapat ako yung tama," 'di ba? 'Di ba? So, ayun po 'no, I love you means losing your pride, 'di ba? Na hindi natin kailangan na manalo. I remember the couple na napanood ko na sabi niya, hindi niya trip lahat ng trip ng kanyang partner, 'di ba? Pero sabi niya give and take ito. He learned na minsan pagbigyan si Mrs. and the other way around, si Mrs. naman minsan sinasakyan yung trip niya. Hindi maki-sport si Mrs. pero nakikipanood siya, 'di ba? So, yun yung kumbaga give and take, 'di ba? Losing your pride, 'di ba? At marami pang iba. And even 'di ba? When we are not yet ready, 'di ba? I love you also means forgiving others, 'di ba? Hallelujah. I love you means loving your neighbor as you love yourself, 'di ba? Um, ayan nga no, napag-usapan natin dito last month, 'di ba? Last month, 'di ba? Praise God, ang bilis ng panahon, 'di ba? August na ngayon. Forgiving, 'di ba? Imagine what happened to Joy Tanchi, 'di ba? Joy Tanchi was in her 15th year, 'di ba? She was molested, she was raped by 7 men. And in the morning, 'di ba? In the morning when one of the robbers were caught um in prison. So immediately, 'di ba? Immediately, sabi nga dito is I love you means forgiving even if you are not yet ready, 'di ba? So ready na ba? Ready na ba nung nagpatawad si Peter Tanchi, 'di ba? Pero sabi niya, 'di ba, in the morning, imagine you having Bible study and then suddenly malalaman mo, 'di ba? You're doing the work of God and then suddenly may nangyari na panloob sa bahay mo and yung panloob na yun sa bahay mo cause yung purity ng iyong daughter, 'di ba? Na inaalagaan mo, 'di ba? Pero in his humility, 'di ba? Only God can do that, 'di ba? Na immediately in the morning siya ay nagpatawad. Pero there were questions na sa kanilang mag-asawa na magpapatuloy pa ba tayo na maglingkod sa Lord, 'di ba? Kasi ito nga yung nangyari, 'di ba? Ito yung inallow niya na mangyari, 'di ba? Pero dun naman sa pagpapatawad na yun, 'di ba? Sa pagmamahal ng Diyos, 'di ba? Hallelujah. Ay napakaraming tao na na-bless dun sa testimony na yun, 'di ba? Na natulungan din sila na magpatawad, 'di ba? Kasi sino ba naman ang tatay na na-rape ang anak na magpapatawad agad-agad in the morning, 'di ba? Because the Lord has commanded, 'di ba? To forgive as I have forgiven you. 'Di ba? Hallelujah. And I love you means loving your neighbor as you love yourself. I love you um, means loving your enemies, 'di ba? I love you means selfless giving, 'di ba? Not competing, 'di ba? Not to see yung ibang tao na yes, they may be your real competition, 'di ba? Pero not seeing them, 'di ba? In the human flesh, 'di ba? But seeing them sa love ni God. It means being happy for others, 'di ba? Hindi ko talaga makalimutan 'yon, no, nung time na ako ay naka-move on na from last year, 'di ba? Tinanong talaga sinabi talaga sa akin na ni Papa na sabi niya, "Maging masaya ka na para sa kanya." And sabi ko, "Oo nga 'no." Sabi ko, "I've been praying good things for this couple." And sabi ko, "Masaya ba ako para sa kanya?" Sabi ko, "Lord, I wanted to be happy for this person." 'Di ba? And I wanted to anong tawag dito, to be happy, 'di ba? Na yes, some things might have missed dun sa mga plano, 'di ba? Pero hindi naman ako nandun for competition and also forgiving means also being happy for that person, 'di ba? That is how we love them, 'di ba? From the love of God, 'di ba? So seeing people the way that God
sees them, 'di ba? Loving people the way that God loves them. It's loving His way, not our own way. Kasi if it's just in our own way, we are limited, 'di ba? Ito lang kasi yung willing ako na ibigay, 'di ba? Pero paano gusto ni God ibigay? Paano niya gusto dalhin ko yung pagmamahal niya dito sa mga tao na yun, 'di ba? Even yung tao na yun has betrayed you, even yung tao na yun has taken advantage ng kabutihan, 'di ba? Pero yet, 'di ba? 'Di ba, there are people na mas malaki yung kanilang nagawa and yet, 'di ba, yung pagmamahal ng Diyos, 'di ba? Kahit na hindi natin deserve yung isang bagay, 'di ba? Ibinigay niya pa rin ng buong-buo sa atin, 'di ba? Hindi naman natin deserve 'yun pero nakuha natin freely. This is also the same way that God wanted us na para ibigay yung love niya para sa iba because we are vessels, 'di ba? We're vessels of God carrying His love sa mga tao. It's learning to be more humble, 'di ba? It's emptying ourselves to be filled by Him, to be used by God as His vessel to pour out His love para sa ibang tao. I love you also means na checking yung ating sarili, 'di ba? Kasi minsan, 'di ba, minsan, sa human flesh lagi nating iniisip na kasalanan ni ganito, 'di ba? Hindi, kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi mangyayari 'to, 'di ba? Na ano sa atin yung gano'n dati, yung gano'ng klaseng pag-iisip, 'di ba, gano'ng klaseng ugali. Pero ngayon na mas nakikilala na natin si God, 'di ba? Hallelujah, Jesus. Mas nakikilala na natin si God, nakikita natin yung kabutihan niya, unti-unti nata-transform tayo, 'di ba? Hallelujah. And it means checking yung ating sarili, 'di ba? Instead of blaming others. Yes, one way of loving our neighbor is instead na tayo ay manisi ng ibang tao, we check our own mirror, 'di ba? Sabi nga, whenever we read our Bible, uh, we we should look at it na as our own mirror, 'di ba? Kasi sa sarili nating mirror nakikita natin yung dumi. And it's a lot easier na para tanggalin yung dumi na yon, 'di ba? Not as a window, 'di ba? Kasi when we look at the Bible and nakita natin yung window, 'di ba, anong ginagawa natin? We pinpoint ano yung mali dun sa window na yun, ano yung mali dun sa tao na yun, ano yung dapat i-repent tong tao na yun, 'di ba? Pero we should be looking at it as our own mirror, 'di ba? Sabi nga kanina, 'di ba, sa prophetic hour is tayo muna, 'di ba? Tayo muna bago yung iba, 'di ba? And character is very important, 'di ba? Kasi kapag nag-grow tayo sa sariling mga character natin, doon natin made-demonstrate yung tunay na love ni God para sa mga tao. And ayun nga po, instead of focusing from yung ating sariling pain, 'di ba? Kasi madali lang naman talaga magbigay eh. But when it becomes challenging, 'di ba? When it becomes challenging na kailan ba nagiging challenging 'yun? Kapag na-offend tayo, kapag nasaktan tayo, kapag pakiramdam natin hindi nare-reciprocate yung love natin, kapag nakakaramdam tayo ng disrespect, ng nagte-take advantage and merong mga moments sa life natin na parang alam mo 'yun, parang hindi ko deserve 'to. 'Di ba? Nagiging challenging yung love, 'di ba? Dati ang dali-daling sabihin yung I love you, pero ngayon kailangan bunutin mo, 'di ba? Kailangan mong bunutin yung 1 Corinthians 13, 'di ba? Love is patient, love is kind, that love does not envy, it does not boast, it is not self-seeking, it is not arrogant, 'di ba? It keeps no record of wrongs, 'di ba? It does not insist its own way, 'di ba? So if it does not insist its own way, 'di ba? What are we insisting, 'di ba? So ayan po, yung love is freely given kasi freely lang naman natin ito na natanggap, 'di ba? We love because He first loved us, 'di ba? But first, 'di ba, we need to be more humble, 'di ba? We need to check ourselves instead of blaming others, 'di ba? Kasi it's focusing. Kasi yun yung time na hindi na tayo nakafocus dun sa pain natin, 'di ba? Pero yun yung considering others higher than ourselves, 'di ba? Hindi sinabi na i-consider mo lang siya, pero ang kinuman is to consider others higher than ourselves and kung nasasaktan man ako, 'di ba? Kung may time na nasasaktan man tayo, eh, what about others, 'di ba? Hindi ba sila nasasaktan, 'di ba? Hindi ba natin sila nasaktan, 'di ba? Minsan kaya gano'n umattitude yung ibang tao is because baka meron din tayong nagawa, 'di ba? And we ask the Lord, 'di ba? Napaka-humble nung verse na, "Search me, O God, and know my anxious thoughts, find out whatever that offends you and lead me to everlasting life," na
pinapa-point out niya kay God kung ano yung pagkakamali niya. And gano'n din yung dapat nating ginagawa, 'di ba? Especially sa time na tayo ay offended, 'di ba? Na ma-reveal sa atin yung tunay na heart natin, 'di ba? Kasi we're commanded to love, eh. We're not commanded na, dadamahin yung pain natin, 'di ba? Sabi nga, "If any of you wants to follow me, must first take up his cross, deny himself, and follow me." 'Di ba? So, are we checking ourselves? Are we, um obeying yung dying to self, 'di ba? Are we practicing yung sinabi doon na, kailangan patay ka na sa sarili mo, kailangan is, you deny yourself, 'di ba? Hindi mo pa feel magpatawad, 'di ba? Pero anong sinabi sa Bible, how many times do you need to forgive, 'di ba? 7 times, 70 times. 'Di ba? Or as many times as you remember the hurt, 'di ba? Every time na, or unlimited, 'di ba? Every time na yung offense is knocking, every time na yung wounds, 'di ba, kumakate, 'di ba? Wanted to scratch that wound, 'di ba? Kasi, sobrang kate, 'di ba? Anong mangyayari nun kapag binalik-balikan lang natin yung offense natin, 'di ba? So, mananariwa ulit yung sugat, 'di ba? And yun nga daw na word of God is a healing balm sa atin, 'di ba? Sabi ko nga nung last week yata yun, tama last week sabi ko kay Nanay Grace yata yun, na sabi ko sa kanya ang gamot ng pagkalimot is reminder, 'di ba? We have to be always reminded, 'di ba? Thank God for the Holy Spirit, 'di ba? Na palagi tayong remind 'di ba? Ni-remind tayo palagi because He loves us, 'di ba? Not to condemn us, but because He loves us, 'di ba? I love you means, being a disciple of Jesus, 'di ba? Sabi niya nga, 'di ba, whoever wants to follow me must first deny himself, 'di ba? And I love you, means selfless considering others, 'di ba? How can I show God's love to my enemy, 'di ba? Minsan parang the least that you wanted to give that love or to show that love is yung enemy mo. Feeling mo kasi hindi niya deserve. 'Di ba, feeling mo hindi deserve ng enemy mo, 'di ba? But saying I love you to the people who speak unkind words sa atin, 'di ba? Um, at times challenging siya, 'di ba? Kung ano ba, kung iisip-isipin mo yung nangyari, 'di ba? Pero kung naka-focus ka lang kay God, 'di ba? Kung gaano siya kabuti sa'yo, 'di ba? Tayo nga hindi nga natin deserve, eh, pero, He has given us so much, 'di ba? So, anong tawag dito, anong hindi natin kayang ibigay sa pamamagitan ng lakas niya, 'di ba? So saying I love you to the people who speak unkind words sa atin, 'di ba? Yun nga mga tao na yun, 'di ba, nakapagpatawad sa kanila sobra-sobra pa yung na-experience nila, pero nakapagpatawad sila, 'di ba? Tayo minsan simpleng bagay lang, 'di ba? Parang hirap na tayo, 'di ba? But that is also one way of saying ano, "I love you," 'di ba? To the people who cause yung pain and suffering as if it never happened. Um, experience dati nung medyo bata-bata pa ang ninang niyo, 'di ba? Meron akong nakilala, ang pangalan niya is si Sheila. Sheila is, ano ba, si Sheila ay taga Cavite. Siya ay merong, merong diabetes si Sheila at siya ay nabulag dahil dun sa diabetes na yun. So naintindihan naman natin na yung diabetes minsan, it cause yung mga irritation kapag meron kang sakit, 'di ba? So kung ano-ano yung nasasabi mo. And there was this one time bago mawala si Sheila, ano ba 'yan? Ayun, so bago mawala si Sheila parang sabi niya lang sa akin is sabi niya, "Ate bakit ang bait mo sa akin?" Ayun, so parang feeling niya hindi niya deserve 'yun, 'di ba, yung kabaitan and, hindi ko rin naman alam kung ano yung sasabihin ko sa kanya, 'di ba? But now I realize, 'di ba? I realize because God loves her, 'di ba? God loves her and gusto bigay ni God yung love niya para kay Sheila, 'di ba, na minsan hindi naman natin kailangan maging perfect para magkaintindihan tayo, eh, 'di ba? Minsan kailangan lang natin malaman na meron na tayo nung love na 'yun para maibigay din natin sa iba, 'di ba? The same way nga daw that God have first love us is the same way that God is expecting us to give, 'di ba? Sabi the same way na hindi natin deserve, 'di ba? We are able to give by the love of God sa atin din. So loving our neighbor as we love ourselves is being consciously active, 'di ba? Dying from ourselves and becoming an empty vessel
carrying God's love for His people, His way, not our own way. Ayan. Sorry, hindi pala na next slide, DJ. Ayan, next slide, please. Ayun. So, sabi po sa Mark 12, um, Mark 12, verse 30 to 31, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is to love your neighbor as you love yourself. There is no commandment greater than this. So sabi niya is, if you love me, obey, 'di ba? So the whole Bible is summed up, 'di ba? Summed up, it is summed up, 'di ba? To love God, tinuturuan tayo na mahalin ang Diyos ng higit sa lahat and na mahalin yung ating neighbor. Gano'n siya kaimportante para ito yung maging pinaka-main, 'di ba, na summary ng buong book na yon. And ayun, kaya nga ito naging 2 in 1, 'di ba? Because obeying for God means um mahal mo siya. Kasi sabi sa John 14, verse 15, if you love me, obey my commandments, 'di ba? Ayun. So next slide please. Ayun, praise God. So, ayan po, number 1 na gusto ko i-share dun sa tatlong ano na yon, sa 3 ways ng 2 in 1 love is love does not condemn others, 'di ba? Nung hindi pa natin dati alam kung ano yung meaning ng ano, ng love, 'di ba? So, ako, maraming beses na rin na na-experience ko how love can be so condemning minsan, 'di ba? Kasi hindi natin alam kung papaano, 'di ba? But that's why Jesus was sent para sa atin, 'di ba? One of the gifts that God has given us nung tinanggap natin siya as our Lord and Savior is yung freedom from condemnation. He was condemned, 'di ba? He was condemned imbis na tayo siya yung na-condemn, 'di ba? And that now therefore there's no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kung tayo ang vessel ng love ni God, how can we show them na ma-feel nila, 'di ba, yung love ni God para sa kanila, 'di ba? Without condemnation. And um nagdaan din ako dito sa ganitong klaseng ano, ganitong klaseng condemnation. I was condemned and ako din, I was preaching, with condemnation and nakikita ko yung mga tao nasasaktan talaga sila, 'di ba? Kasi hindi ko pa alam, 'di ba, kung paano mag-preach yung love ni God, 'di ba? Yes, natanggap natin siya pero merong paraan ang Diyos, 'di ba? Sabi nga kanina is hindi na natin pini-preach yung love ngayon with condemnation, 'di ba? Pero yung good news, kaya nga siya tinawag na good news is because good dapat yung dala-dala natin, 'di ba? On the Old Testament, yun yung rini-reveal, 'di ba? Yung kanilang mga kasalanan. But now we are living dito sa grace na 'to and we are preaching now yung good news. Ano ba yung good news, 'di ba? Naalala ko dati when I was saved dati, 'di ba, I was lost and nung hindi pa ako nakakatanggap kay Jesus Christ as my Lord and Savior, nakakaramdam ako na parang wala nang tatanggap sa akin, wala nang magpapatawad sa akin, 'di ba? Parang tingin ko napakabigat yung kasalanan ko na um, hindi ko na na parang hindi na ako puwedeng patawarin ng Diyos and I was so lost until the good news was preached to me, 'di ba? It was preached to me na hindi ko kailangan na um, magkasala para ako ay maging makasalanan dahil yung kasalanan na yun ay minana natin kay Adam and kay Eve, 'di ba? Ay kay Adam, the first man, 'di ba? And pero the good news is that meron ng pinadala, 'di ba? Meron ng pinadala, John 3:16, for God so loved the world and that he gave his only begotten son that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life, 'di ba? So ito yung love na ibinigay sa atin ni God, 'di ba? Na ngayon kasama dun sa package na yun ng ating salvation ay wala na pong condemnation and sobrang saya ko lang ng time na yun, 'di ba, na makabalik sa arms ni Jesus, 'di ba, na mas lalo pa siyang makilala, mas lalo pa ma-experience yung love niya para sa akin, 'di ba? And eto po yung loving our neighbor means treating others the same way na tayo ay tinanggap, minahal ni Jesus ng walang favoritism. Mahal na mahal tayo ng Diyos, 'di ba? And gano'n din yung kanyang paraan, 'di ba? Loving our enemies the same way, 'di ba? Sabi nga, love your enemies, 'di ba? Without condemnation, 'di ba? Minsan yung nagiging enemy natin ay kapwa mananampalataya, 'di ba? Pero how does God want us to treat them?
'di ba? Hindi naman talaga enemy as in enemy, pero eto kasi yung description, 'di ba, na enemy, 'di ba? Pero anong sinabi, 'di ba? Minsan hindi natin alam kung paano makitungo doon sa tao lalo na't kung tayo ay in-offend, kung tayo ay nasaktan, 'di ba? Pero the Bible is clear with its instructions, 'di ba? Ah, anong tawag dito? Above all, 'di ba? Love each other deeply because love covers multitudes of sins. Sabi din is, love your enemies, do good to them. Pray for those who persecute you, 'di ba? Bless them, 'di ba? Sabi, if your enemy is hungry, feed them. If your enemy is thirsty, give them something to drink, 'di ba? And this will heap the burning coals in their heads, 'di ba? So, ibig po sabihin, God have His way, 'di ba? And sabi niya din na, it is mine to avenge, 'di ba? So hindi yung pagdarasal one time na-share hindi pala one time, dati na-share ko po na, kapag palagi natin pinagpe-pray yung ating enemy, sabi ko, it is impossible na magkaroon tayo ng manatili yung galit. Kasi sabi ko hindi ko na kayang magalit dun sa tao na palaging laman ng prayer ko, 'di ba? Why? Kasi si God inaayos niya rin yung mga puso natin while we are praying. That's why He has commanded na, anong tawag nito, na ipag-pray natin yung ating enemies, 'di ba? And then not for them to remain as enemies, 'di ba? And nakalagay din dun sa isa sa mga instruction, isa sa mga commandments is, and if it is possible, make an effort to be at peace with everyone, 'di ba? So what are we doing to be at peace with everyone, 'di ba? And that everyone, 'di ba? That everyone includes your neighbor, 'di ba? Loving those who are mocking you, loving your enemies, 'di ba? Means not holding anything against them, 'di ba? It means pleading for them. Remember Moses, 'di ba? Moses pleaded for the Israelites. Remember yung mga Israelites who have been throwing stones ng mga words nila, sinisisi nila si Moses and all that, 'di ba? Pero in nung time na sila ay gumawa ng sarili nilang Diyos-Diyosan, 'di ba? Moses pleaded for the Israelites, 'di ba? And anong sinabi niya na kung di mo sila patatawarin, 'di ba? Burahin mo na lang yung pangalan ko, 'di ba? And ah, ayun, one way of loving our enemies is to plead for them, 'di ba? Na parang parang alam mo yon minsan parang unfair Lord, 'di ba? Pero walang unfair, 'di ba? Kasi nung tinanggap natin yung kaligtasan, 'di ba, wala namang rules, 'di ba? Pananampalataya lang, 'di ba? For it is not by works that we've been saved, but through faith that no one can boast, 'di ba? So, ayun din, the same way na tinanggap natin, 'di ba? The same way kung paano tayo pinatawad, 'di ba? Paano ba tayo, napapatawad ng Diyos, 'di ba? Sabi niya is if you have sinned, 'di ba? Confess your sins and God is faithful to forgive you and cleanse you from all your unrighteousness. So, ibig po sabihin is it's also the same way that we plead para sa kanila. It's also the same way na ihingi din natin ng tawad sila, 'di ba? Naalala ko dati nung time na, nagla-live para sa ano 'no, para sa repentance ng nation, call for repentance ng nation and isa sa mga ano dun is na ihingi ng tawad, 'di ba? Hingi ng tawad itong mga tao na yun. And yun pala 'no, puwede pala natin sila ihingi ng tawad. Paano ba tayo mag-pray para sa mga enemies natin? Hinihingi ba natin sila ng tawad, ng grace sa Lord? And I'm sure yung mga tao dito is ginagawa na ng iba yun 'no. And yes po, para dun sa hindi pa nakakaalam, we can also plead para sa mga tao na nakasakit sa atin, 'di ba? And that is the love of God para sa kanila, 'di ba? That is also showing and giving them yung love ni God na tinanggap natin, 'di ba? Hallelujah. So, ayun po 'no, ang ginawa ni Moses, 'di ba? Nung time na siya naman ay tsinismis, 'di ba? 'Di ba parang sa dami ng tao na magtsitsismis, 'di ba, pinakamasakit yung iyong kapamilya pa yung nagtsismis, 'di ba? And dito ay, tsinismis siya, chinika siya ng kanyang sister, 'di ba? Na kung yung naju-judge siya dun sa kanyang mga ginagawa at nadamay pa si Aaron, 'di ba, si Aaron, 'di ba? So what did Moses did, sabi sabi dun sa Bible is he cried out for his sister, 'di ba? And, remember Jesus, 'di ba? Ano yung ginawa ni Jesus, 'di ba? Jesus at the cross, he pleaded for the people. And sabi niya, Father, forgive them for they did not know what they are doing. 'Di ba? So instead na
Sino ba yung mga tao na hinihingi niya ng tawad? These are people who have been mocking him, have been belittling him, have been punishing him for the sin na hindi naman niya ginawa, 'di ba? They were laughing at him and uh, anong tawag dito? Talagang hinu-humiliate siya. Pero 'di ba, in his humility, 'di ba? Ilan ba sa atin yung kaya natin na mag-humble down, 'di ba? Na ihingi ng tawad, 'di ba? Yung mga tao na sadya, 'di ba? Meron kasing hindi sadya, pero yung sadya na ginagawa nila ito sa atin, 'di ba? Sino yung merong humility sa kanilang mga puso para ihingi ng tawad, 'di ba? Itong mga tao na yung mga tao na sadya na nananakit sa kanila, 'di ba? Only Jesus, only the love of God can do that. 'Di ba? Hallelujah. Romans 13:10. Love does no wrong to a neighbor. Therefore, love is the fulfilling. O sa ibang translation is the fulfillment of the law. 'Di ba? Love does no wrong to a neighbor. 'Di ba? Minsan, iniisip natin yung love is love pa rin. 'Di ba? Kasi mahal mo naman eh, kaya mo kino-correct, mahal mo naman kaya mo ginagawa 'tong isang bagay na 'to, 'di ba? Pero minsan nakakalimutan na natin, 'di ba? Um, yung mga tao na yun may feelings din, yung mga tao na yun may damdamin din, 'di ba? And what way natin sila kino-correct, 'di ba? So importante din po yun 'no na we also consider them kung ano yung nararamdaman nila, 'di ba? There's nothing wrong with correction. Yung delivery lang ng correction and yung intention ng heart natin, not judging, 'di ba? But with the love of God. Sabi po sa Romans 14:13, therefore, let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind, 'di ba? Sabi, make up your mind, 'di ba? Magdesisyon ka, 'di ba? Not to put any stumbling block or obstacle in a way of a brother and sister. Meron akong kasama dati sa Bible study and na-share nila doon sa kanilang Bible study namin, na-share niya sa group, siya at saka yung mama niya whenever na meron silang argument or whenever na meron silang misunderstanding dahil nga yung mga kasama nila sa bahay na yon ay hindi pa sila nakakilala. So they were very sensitive whenever they were arguing or nag-aaway sila, bumubulong lang talaga sila, 'di ba? So ito yung sinasabi dito, 'di ba? Make up your mind not to put any stumbling block or obstacle, 'di ba, in a way of a brother or sister na para hindi po tayo makatiso, 'di ba? Um, yung passing judgment na yon, paano ba mapuputol? Paano ba matitigil? 'Di ba? Only with the love of God, 'di ba? That we have already received from Him. And number 2 po is love, respect, boundaries, 'di ba? Love, respect, boundaries. Yes, meron palang ganito, no? Sabi sa Luke 6, ayan, next slide please. Ayan, sabi sa Luke 6, next slide please. Ayan, praise God. Ayan, Luke 6:31. Sabi po dito is treat others just as you would want them to treat you. 'Di ba? Minsan yung love nakakasakal. 'Di ba? Minsan yung love nakakasakal. Last Sunday, yung Grab na nasakyan ko, na-share ni Kuya, 'di ba? Nangumusta lang naman ako. And hindi ko alam ba't kami nakarating doon pero na-share niya na siya ay kinasal nung October, 'di ba? And after just a few months, hiwalay na sila, 'di ba? Walang taong gustong pinapakialaman, 'di ba? And yung parent, mahal niya yung kanyang anak. Pero minsan iba kasi yung paraan eh. Iba yung paraan, iba yung nakagisnan, at iba yung ano ba? Iba yung pagkakaalam natin dun sa love na kailangan o na tama, 'di ba, na love. And naalala ko dati and yun nga, nasasakal na si kuya dahil palaging merong Philippine Island, 'di ba? Palaging merong mga foul words yung kanyang mother-in-law, 'di ba? And yes, mahal niya yung anak niya, pero hindi siya willing to stay dun kasama yung sa biyenan. So in the end, sila ay naghiwalay din, 'di ba? And sabi niya is wala siyang visiting rights kasi ayaw nung mother, 'di ba? At ayaw din niya na nakakarinig galing dun sa mother-in-law, 'di ba? So yun yung masakit, 'di ba? Yung love kapag sobra nakakasakal, 'di ba? Yung fleshly kind of love, 'di ba? Sabi sa parent seminar, another po is again we're still talking about love, respect, boundaries, no? Sabi sa parent seminar, wag mong iko-correct yung kapwa mo parent sa harap ng bata, 'di ba?
do it in private. Bakit? Nawawalan daw po ng respeto, 'di ba? Meron kasing instance na kung saan is nawalan ng respeto yung bata. Bakit? Eh, ba't ako iko-correct ni nanay, 'di ba? Eh, mali din siya, 'di ba? And yung way ng pagsasalita ng tatay niya sa nanay niya nung kinorek ay kinokopya din niya. So, yun, nawalan siya ng respeto sa kanyang nanay. Correct yung other parent, ate or kuya in private, 'di ba? Kasi kung sa harap mo iko-correct, 'di ba? Pwedeng mapahiya or yung level of respect ay mawala. Kasi bakit ko naman pakikinggan 'yan? Um Ba't ko naman pakikinggan 'yan, 'di ba? Eh, mali din siya, 'di ba? So, nawawala na yung respeto and minsan kahit bata ayaw na napapahiya, 'di ba? Na-share ni nanay na, mas nakikinig daw si TJ kapag yung silang dalawa lang, 'di ba? Mas nakikinig yung bata pala in private and gano'n din tayo, 'di ba? May mga pagkakataon na, gusto natin na hindi na rin malaman ng iba, 'di ba? Yung tinatawag na privacy, 'di ba? Wala namang masama, to correct. Pero yung way ng correction, 'di ba, is very important. And sabi nga po is love does no wrong or love does not wrong his neighbor. Um, Parang last week ba or ano, 2 weeks ago na ah, yung love does not harm, 'di ba? O love does not hurt. 'Di ba, na preaching and ayun nga po, love is not self-seeking, 'di ba? It does not insist its own way. Correction is important pero it has to be done the right way and kung ayaw pa din makinig, 'di ba? Remember tayo ay carrier lang ng message, 'di ba? Yung part natin is not to convict or transform people. Pero 'di ba, we're just carrier yung message na yun, 'di ba? Si God na yung bahala, 'di ba? But why are we insisting our own way, 'di ba? Why are we putting pressure na mangyari yung pagbabago sa way natin, 'di ba? Sometimes sometimes kapag nagbabago yung tao, we tend to take the credit, 'di ba? Nagiging pride na siya, 'di ba? Pero you have to realize, 'di ba, God has His own way, 'di ba? And we are also not just commanded to share God's message, but also to share His love para sa mga tao, 'di ba? There was a time na bago mamatay yung aking best friend, 'di ba? Isa sa mga best friend ko noon, si Bless, bago siya mamatay, 'di ba? Ay nung una ako mag-share sa kanya, 'di ba? For 2 weeks na napili siya dito sa bahay, naglayas siya sa kanila, tapos um nag-stay siya dito sa bahay, welcome naman siya. Pero dun sa 2 weeks na yun, hindi ko po siya na-win, 'di ba? Sabi niya sa akin na sobrang laki nung nagawa niyang kasalanan and napaka-imposible daw na, patawarin pa siya ng Diyos, 'di ba? By the grace of God ay hindi naman po siya pinili, pero ayun po, it happened on God's perfect timing bago po mawala yung friend ko, 'di ba? Siya po ay tumanggap kay Jesus Christ, 'di ba? Nung second time na, nag-share ako. And, sa lola ko naman, it took 8 to 10 years bago siya tumanggap. Sa dad ko naman, it took more than 16 years bago siya tumanggap, 'no. Pero ayun, it happens on God's perfect time. Truly, love does not insist its own way, 'di ba? Importante na we allow God yung timing niya, 'di ba? Na para mangyari 'to, we need to respect yung boundaries. Kung halimbawa magkaiba kayo ng religion nung tao na kasama mo, 'di ba? Meron akong mga kaibigan na hindi naman kami pare-pareho ng religion, 'di ba, pero hindi naman kami nag-aaway-away, magkakasundo kami, 'di ba? So, sila nag-share lang ako ng salvation pero, yung pagtanggap nila, in God's perfect time, 'no. So, we do not insist yung gusto natin na mangyari sa kanila, 'di ba? We need to respect din yung boundaries, 'di ba? Sabi sa Proverbs 25:17, "Seldom set foot in your neighbor's house too much too much of you and they will hate you," 'di ba? Ang pagmamahal na sobra, nakakasakal. Kahit anong effort mo, kahit anong sacrifices mo, 'pag sobra, nagiging controlling, 'di ba? Nakakasakal and instead of loving back, they will hate you. Na-experience ko po ito and talagang it's such a big lesson para sa akin, 'no, na hindi na pala love yung nararamdaman ng mga tao, 'di ba? Nasasakal na pala sila. And we need to learn, 'di ba? We need to learn to respect each other boundaries na, oh, hanggang dito lang, 'di ba? Ano mararamdaman natin whenever na yung space natin is being occupied by other people, 'di ba? Hindi hindi siya comfy, 'di ba? Hindi hindi siya comfy. Ayaw natin manatili dun sa
sa lugar na 'yun o sa space na 'yun. Naalala ko yung mga bata, naalala ko meron akong pinsan, pinsan ba o pamangkin, may pamangkin ako na whenever na yung space niya is being invaded by her sister, nagwawala 'yun at talagang kasi tumira sila dito ng nag-BBBS dati. For 2 weeks kasama ko sila and talagang whenever na magkakaroon ng gano'ng instance na kung saan nai-invade ng kapatid niya yung space niya, ano lang 'yun, isang hita lang 'yun, 'di ba? Nakikipag-away talaga siya, 'di ba? And sino ba sa atin yung willing, 'di ba, na ma-invade yung ating space? Wala, 'di ba? Ewan ko kung sino yung may willing na magpasakop ng space niya. Pero ayun po, walang tao na gusto nun na sumosobra tayo sa space natin, 'di ba? Gusto rin nila ma-preserve yung space nila. Sabi sa Galatians 6:5, "Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. For each one should carry their own load," 'di ba? Hindi natin alam yung pinagdadaanan ng bawat isa, pero kung nalalaman natin ang pinagdadaanan ng bawat isa, siguro mas maunawain tayo, 'di ba, sa bawat isa. Siguro um, mas irerespeto natin yung space, iko-consider natin yung bawat isa, 'di ba? So number 2 nga daw po is love, respect, boundaries, 'di ba? Mas magiging maunawain tayo kapag alam natin yung pinagdadaanan, 'di ba? Parang halimbawa sa mga nanay, 'di ba, yung mga nanay is pagod sila. Kaya mapapansin mo is may mga time na irritable yung mga nanay, 'di ba? Minsan sensitive sila, 'di ba? Pero kung alam natin yung nangyari, yung sacrifices nila, yung nararamdaman nila sa maghapon, 'di ba? Parang okey lang na sumigaw siya, 'di ba? Eh, kung dun siya magkakaroon ng release, eh, 'di ba? Yung simpleng respeto ay malaking bagay sa isang tao, 'di ba? And, we really need this reminder, 'di ba? Kasi may mga pagkakataon even ako, 'di ba, isa 'to sa mga talagang alam yun, nagiging trigger, 'di ba? So, we need to keep on humbling ourselves po na, um, mas unawain pa yung bawat isa, to be more prayerful, 'di ba? And, ma-apply po itong, utos dito, 'di ba? And mas masarap gumawa o maglingkod kung may sariling initiative, 'di ba? Yung hindi pinilit, 'di ba? Kasi kapag pinipilit parang, alam niyo yun, parang ang daling mag-quit kapag pinilit, 'di ba? Kasi napilitan lang, eh, 'di ba? Pero kung gusto mo, kahit anong sakripisyo mo, okey lang, 'di ba? Kasi gusto mo, eh, 'di ba? Um Sabi ko nga is, hindi ako napapalabas dati, 'di ba? In the time of pandemic and at the time na ako ay pumunta dito sa Manila, hindi mo talaga ako basta mapapag-travel sa kung saan-saang lugar, not unless merong sasakyan or not unless, it is very much necessary na puntahan yung isang lugar. But, I am located sa Fairview area, 'di ba? Malayo pa nga actually sa Fairview, eh. I live in Sacred Heart Village and, yung as in Fairview mga ano kami dun, mga 15 minutes away, 'di ba? Nanay and I, we traveled ng mga, 5 times 5 na sakay, 'di ba, kung hindi kami magga-Grab. And sabi ko is, ah, ayun, but, coming from our own initiative kahit na nagbabagyo, 'di ba, kahit na ang aming, travel hours ay, 5 to 6 hours a day, 'di ba? Pero sabi nga even nga daw yung mga Tacloban, 'di ba, ang lalayo nila, 'di ba, pero wala silang complain, 'di ba? Kasi 'pag gusto mo hindi ka kailangang pilitin, 'di ba? Meron kang pusa, meron kang sariling initiative, 'di ba? Kasi para ba kanino 'to, para ba saan yung ginagawa mo, 'di ba? Para kay Jesus, 'di ba? Hallelujah. Lord's Day nga yung Sunday, 'di ba? So dun nung na-realize ko na parang, sabi ko sa buong linggo, this is, one of the only days na wala siyang kahati, 'di ba? And ako, I am very glad nung malaman ko yon na talaga sabi ko itong araw na 'to para kay God lang, 'di ba? So mas mas alam mo yon na kahit na naabutan kami ng gabi o ng ulan, 'di ba? Pero still, 'di ba? Still by the grace of God, I'm very much willing, 'di ba? Ayun nga, kasi nga kapag may sariling initiative hindi mo kailangang pilitin, 'di ba? At kahit ano man yung weather, 'di ba, you are, um, you have the drive to come, 'di ba? Hindi mo kailangan pilitin, 'di ba? So ayun po, respect boundaries, hayaan natin na magkaroon din ng initiative, 'di ba, na ma-develop dun sa tao na yun. For now, nagfe-fellowship naman kami paminsan ng family ko, 'no, pero there were times na, alam niyo 'yun, hindi hindi siya yung
ine-expect ko, 'di ba? Pero ayun nga, allow time, allow God to work sa bawat isa. Ako din naman, hindi naman ako instant na, na nagsasasama-sama dun sa ano 'no, sa mga Bible study, 'di ba? Parang nasa isip kaagad ng tao is, ang haba, 'di ba? Or, wala akong time para sa ganyan, 'di ba? Pero, nung dumating na yung time at naiintindihan natin by the grace of God 'no, kung gaano kaimportante na i-priority yung mga bagay na 'to, 'di ba? It's not just for our own growth, 'di ba? Pero, ito din ay paraan ng Diyos ng, pagti-train sa atin, 'di ba, sa calling natin. And ito rin yung time na tayo ay patuloy na 'di ba? Parang katulad nga, 'di ba, ng isang lalagyan ng peanut butter na dikit talaga yung peanut butter. The more na balik ka ng balik, 'di ba, nahuhugas hanggang sa maging malinis na yung lalagyan ng peanut butter as if hindi siya dumaan dun sa kahit anumang dumi, 'di ba? So, ganun din tayo, we are being polished, 'di ba? Akala lang natin wala, 'di ba? Minsan 'pag nagbabasa ng Bible or nakikinig tayo parang parang wala lang, 'di ba? Pero at the same time, something in us is being transformed, 'di ba? Yung mga buto na yun, mga seeds na yun na natatanim sa atin, 'di ba, is being cultivated by the Lord. And ito yung tumutubo, 'di ba, para magawa na natin yung hindi natin nagagawa dati, para mabago na natin yung dati pa matagal na natin gustong baguhin, and nagugulat na lang tayo 'no, na nagagawa na natin yung mga bagay na kino-complain natin dati na, "Ang hirap-hirap naman, hindi ko kaya." Pero ngayon, madali na magmahal ng enemy. Ngayon, madali na na to overlook yung offenses, 'di ba? Madali na na lumapit kay God na para humingi ng tawad at na magpabago, 'di ba? So, ayun nga, hallelujah. So, when we allow people na to grow on their own, may guidance pero hindi pilit, 'di ba? May reminders pero hindi nakakasakal. Doon nag-grow yung mga tao, doon din nag-grow yung pagmamahal natin sa kanila. And respecting space is both beneficial sa atin at sa kapwa natin, 'di ba? So, again, madaling sabihin pero mahirap gawin, 'di ba? But love is not just a word. Ayun, next slide please. Ayan. Next slide please. Ayan, praise God. Ayun. So, madaling sabihin, mahirap gawin. Love is not just a word, it is an action. And in the morning na naiintindihan natin, um, I'm sorry, the more na naiintindihan natin, 'di ba, yung klase ng love na yun na kailangan natin ibigay, the more na nare-realize natin na hindi natin kaya on our own, 'di ba? We cannot effectively love, 'di ba, according dun sa sarili nating strength, according dun sa sarili nating knowledge, 'di ba? According dun sa sarili nating capacity, but we can only love from the heart of God. And sabi po dito sa number 3, love from the heart of God. Sabi po sa Ephesians 4:2-3, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Make ev- make every effort to keep the unity of peace through the bond of peace. 'Di ba? Hallelujah, Jesus. So, be completely humble, 'di ba? Gaano ba tayo ka-humble, 'di ba? Siguro merong mga pagkakataon na ano 'no, na tingin natin humble tayo pero meron pa rin palang iha-humble at iha-humble. May mga pagkakataon na tingin natin giving na tayo, gentle na tayo, pero meron pa po talaga na iji-gentle, 'di ba? And meron pang lalo na mas lalo pang magiging patient, 'di ba? Kasi kapag dumadating at dumadating yung mga test, yung mga trials, doon lumalabas, na parang parang ang hirap, parang dati nagagawa ko na 'tong isang bagay na 'to, pero ngayon parang ang bigat-bigat, bakit gano'n? Parang ang hirap-hirap, 'di ba? Ang hirap-hirap na naalala ko dati 'no, yung una pong shinare dito, about radical love 'no, yung forgiveness, 'di ba? Sabi ni Cherry Pie Picache is, "Ang hirap naman sabihin sa'yo Lord na I love you." Kasi I love you means forgiving yung pinatay na, 75 years old mother niya nung nilooban sila. 'Di ba? I love you means, forgetting kung ano yung ginawang offense nung nag-stab ng 34 stab wounds sa mother niya, 'di ba? And all of us wanted to, to make yung ano natin, yung, remaining days ng mga parents natin na maging maayos, mapahaba yung buhay nila, hindi sila mamatay in a painful death. Pero ito yung nangyari sa mother niya, and nagkataon na sila din ay nagpe-preach ng radical love sa mga prisons, 'di ba? And yet siya yung kailangan na magbigay nito.
hindi gano'n kadali, 'di ba? It took her 5 years to be able to give yung gano'ng klaseng forgiveness, 'di ba? Pero ayun nga po 'no, um, sabi dito is, "Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another with love." It took her 5 years to be able to say, "I love you," dun sa way na love na sinasabi ni God, 'di ba? And it only comes from the love of God, 'di ba? To make an effort, 'di ba? To make an effort. Kasi siya yung pumunta dun eh. Siya yung pumunta dun para sabihin dun sa pumatay sa mother niya na, "Pinatay mo ang mama ko. Pinapatawad na kita." Hindi siya madali, 'di ba? Many people na nagsasabi dun sa comment na, "Paano?" 'Di ba? Paano? Hindi na siya umaarte, 'di ba? Artista siya pero hindi na siya umaarte. Nararamdaman niya yung sobrang pain, 'di ba? Kasi mahal na mahal niya ang mama niya. If there's anything, 'di ba, yung mama natin, yun yung nating gusto natin na hindi masaktan, 'di ba? Pero yun yung na-experience ng mother niya, 'di ba? Um, Her mother was begging for her own life, 'di ba? Pero yet ito yung nangyari. Yet yung love na yun, 'di ba? Paano ba naging possible, 'di ba? Only through the love of God, yung forgiveness ni God na na-receive niya, 'di ba? So, yes, mahirap, pero hindi ibig sabihin imposible, 'di ba? So, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Minsan, maraming tao nakaka-experience sila ng sobrang sobrang laking pain, 'di ba? And yet nagagawa nila to forgive, yet nagagawa nila, 'di ba? Na yung iniisip nila na hindi nila kayang ibigay ay naibibigay nila, 'di ba? Yung iniisip nila hindi nila never nilang gagawin, 'di ba? Nakakaya nila mag-sacrifice. Yung iniisip nila na they can never associate with these people again. But by the grace of God, they are able to, 'di ba? Only by the love of God, 'di ba? Love of God na sobrang full of consideration, full of love, full of humility, 'di ba? That is the same kind of love na ibinigay sa atin, 'di ba? And binigay sa atin ito, 'di ba? Na-refresh tayo, na-restore tayo. And the reason why we are able to give this sa iba is because natanggap na natin siya, 'di ba? Sabi nga is, we love because He first loved us, 'di ba? In a way, merong nature ang tao, 'di ba? Na tayo ay maging humble, maging gentle, 'di ba? Na tayo ay nakikisama sa ibang tao, 'di ba? With the capacity na we allow, 'di ba? Pero dumadating yung time nagiging challenging ito. Pag nagiging complicated na yung tao, 'di ba? Sabi nga is, anong benefit mo kung mamahalin mo lang ay yung mga tao na nagmamahal sa 'di ba? Even yung mga sinners ay ginagawa ito. 'Di ba? So anong pinagkaiba natin sa kanila, 'di ba? But when a Christian, 'di ba, when a vessel of God, 'di ba, as a vessel of God, tayo ay na-experience nila yung pagmamahal. Sabi nga po kanina ni Sheila, 'di ba? Bakit ka mabait sa akin, 'di ba? Yung mga tao nagtataka sila, bakit tayo mabait sa kanila, 'di ba? Minsan nagtataka din tayo, talaga? Ako ba yun? 'Di ba? Naalala ko nung may nagsabi ng gano'n 'no, talaga? Ikaw mismo hindi ka makapaniwala, eh, 'di ba na, talaga? 'Di ba? Pero only by the grace of God, only from the love of God na nagagawa natin yung isang bagay, 'di ba? Sabi nga is wala tayo, we can never take credit for anything, 'di ba? We can never take credit pero, um it is only by the grace of God that we are able to do so. Sabi nga, 'di ba, with man this is impossible, but with God all things are possible, 'di ba? So even yung mahirap gawin na magpatawad, even yung ano 'to, yung complicated, 'di ba? Yung mga tao na sobrang nakasakit sa atin, 'di ba? Na as if walang nangyari, 'di ba? Nakapagpatawad ka without needing to retaliate the past, without needing to go back, 'di ba? Na para isa-isahin sa kanila, hindi kasi ginawa mo sa akin 'tong mga 'to, 'di ba? Natatagpuan mo yung sarili mo na hindi ka na retaliate hindi ka na name 'di ba, ng mga bagay. Hindi mo na siya iniisip at nasasaktan ka, 'di ba? Pero you come to the point na na-realize mo that you have completely forgiven and ang sarap ibigay yung love na yun na natanggap mo. Kasi nung tinanggap mo siya buo, 'di ba? That is the love of God na nag-manifest na tumubo na sa'yo. Now you can freely carry yung love na yon sa ibang tao, 'di ba? Hallelujah, Jesus. So ganun din, 'di ba? Kapag halimbawa when people are being complicated,
pahirap na ng pahirap yung situation, 'di ba? Nabu-burn na tayo, 'di ba, nabu-burnout na tayo, 'di ba? And minsan, nag-aano na, nagpa-pile up na yung offense nung tao sa atin, 'di ba? Um, Sabi ko nga kanina, madali lang ibigay yung love, 'di ba? Naturally, ano 'to, meron tayong gano'ng klaseng heart na, 'di ba, masarap masarap makipagkapwa-tao, masarap makipagpalitan ng I love you, masarap na magbigayan, 'di ba? But when love is tested, 'di ba, nasaan na yung I love you mo na hinahabol mo pa yung tao para sabihin na I love you, 'di ba? Sa mga kaibigan natin, sa mga kamag-anak natin, 'di ba? And even sa ibang tao, 'di ba? Um, Naririnig ko 'yan, 'di ba? Naririnig ko 'yan palagi, naririnig natin 'yan. 'Di ba, even do'n sa mga nagbabatian na happy birthday, 'di ba, merong I love you, 'di ba? But when love is tested, 'di ba, can you still give the same kind of love, 'di ba? Yung love kasi hindi siya pilit, eh, yung love is hindi siya word lang, 'di ba? It is an action, 'di ba? Now will it still remain, 'di ba? Will it still remain hanggang kailan, 'di ba, when it is tested, 'di ba? Pareho pa rin ba yung turing mo do'n sa best friend mo? Dun sa tao na nang walang hiya sa'yo, sa tao ah, na mahiya sa'yo, 'di ba? What God is telling us to love people the same, 'di ba? Pantay-pantay, patas-patas. I do have this friend na I am very dear to her heart, 'no? And there was this one time na, shinare niya sa akin yung pain niya towards this couple. Eh, sabi ko lang sa kanya, yung respect at yung love na binibigay mo sa akin, ibigay mo din sa kanila. She was very honest, sabi niya, hindi, sorry, sorry, sabi niya, hindi ko kaya, 'di ba? Pero that is the love that God is calling us to do. Madali lang naman mahalin yung mga tao na kamahal-mahal eh. Pero what if complicated na yung tao? What if nasasaktan na tayo? What if sinasaktan din yung mga tao na mahal natin, 'di ba? Can we still give the same love sa kanila? Can we still give the same respect sa kanila? 'Di ba? Madaling sabihin na I love you pag walang challenge, 'di ba? Pag okay ang lahat. Pero kapag nai-enjoy niyo pa yung company ng bawat isa, 'di ba? Kapag yung bonding niyo ay okay pa, 'di ba? Pero what if, 'di ba? What if wala na dun, 'di ba? Willing ka ba na mag-sacrifice, 'di ba, nung nararamdaman mo, 'di ba? Kapag nararamdaman mo na sumosobra na yung isang tao, 'di ba, na meron ng parang, "Teka, meron ng mali, 'di ba, parang sobra na." 'Di ba, mahirap na ibigay yung sinasabi natin na, "I love you." I love you, yung klase ng love ni God, hindi nagbabago. 'Di ba, sabi nga 'di ba, neither death or life can separate us from the love of God. Will we still have the same amount of love kapag na-offend tayo, 'di ba? Na madali mong i-shake off, 'di ba? Naintindihan ko naman may mga time na nabibigla tayo, 'di ba? Merong mga initial reaction, 'di ba? But how easy are you to pull back, 'di ba? To pull back the string na, "Ay, okey na uli ako." 'Di ba? Kasi nga paninindigan ko 'to, eh, sinabi ko, "I love you," 'di ba? And love is patient and kind. Ayan, sabi dun sa Cinderella, no? Sa Cinderella story is yung modern version, 'di ba? It takes courage to be kind. Ayan. And that is also one way, 'di ba? One way of God na yung kanyang klase ng pagmamahal na tinuturo sa atin is love and is patient and kind, 'di ba? Ayun. So, mahirap magbigay kapag nasasaktan tayo, kapag paulit-ulit, 'di ba? Kapag nababalewala, hindi nare-reciprocate yung love na binibigay natin, 'di ba? Ang sakit, and ramdam na ramdam natin siya. But God is calling us, 'di ba? Even with discipline na we needed sometimes to take, 'di ba? Or to have, 'di ba? Yung discipline na yon, yung separation na yon, or yung borderline na yon, 'di ba? Yet we're still commanded to love the same. We're still commanded to forgive the same, 'di ba? So, ah, ayun, lahat ng ito, 'di ba, kapag nalalaman natin, 'di ba, may mga minsan nakakarinig tayo na meron palang sinasabi sa'tin yung ibang tao, or minsan naman is sinisiraan tayo, 'di ba? Or minsan eto, na-experience ko na may nagre-retaliate, may nagsasalita, 'di ba, sa likod ko, and nalaman ko kung ano yung mga sinasabi niya against sa akin, 'di ba? Can I still, treat yung tao na yun with the same love, 'di ba? Without needing to take note, without needing na to compromise yung relasyon namin, and still be patient dahil disciple mo 'to, 'di ba?
Hallelujah. So that is only from the love of God na nagagawa natin 'tong bagay na 'to. 'Di ba? We love because He first loved us. So, anong tawag dito? There was an apostle, 'di ba? There was an apostle named Apostle Grace Lubega, and, dun sa kanyang, mga ano, mga attendee ng kanyang mga service, merong isa dun na obviously na nagte-take advantage, and meron ng ano 'no, alam niya na nagte-take advantage 'to, hingi ng pera, 'di ba? Na obvious na nanloloko na, 'di ba? Ilang beses pero hinayaan niya lang kasi umaasa siya na sa ilang beses na pagdalo nito, 'di ba, sa pakikinig, baka one day mabago din ito, 'di ba? And that is the love of God, 'di ba? Hindi ko sinasabi na, dapat maging gano'n tayo, pero para sa kanya, 'di ba, that is how he applies yung love. And, I remember meron ding isang ano, meron ding isang grupo who is against him. And do you know how people can be so bold hating someone? Biruin niyo yung isang organization na yun ay nag-fundraising pa para makagawa ng meeting against, dito sa apostle na 'to 'no. Pero, what's funny about it is, meron siyang ano, anong tawag dito, yung fundraising nila sinuportahan nung apostle. 'Di ba? And to think, it's so crazy kasi para saan ba yung meeting na yun? That meeting is against him. That meeting, yung fundraising na yun is para labanan yung ministry niya, 'di ba? Pero in his humility, 'di ba? Yun yung ano, yun yung, finund niya against sa kanya, 'di ba? Pero dito mo napapakita din, 'di ba? Do good to those who hate you, 'di ba? Pray for those who persecute you, 'di ba? And nabi-bless ba siya? Yes, blessed siya, 'di ba? Kasi hindi niya ginantihan, 'di ba? Sabi nga, "Do not repay anyone evil for evil," 'di ba? Ayun, so loving from the heart of God means forgiveness beyond your imagination. Loving from the heart of God means forgiveness beyond your capacity, 'di ba? Loving from the heart of God means allowing His love to flow through you, guided by His wisdom, 'di ba? Kasi we can give love na over na, 'di ba? Hindi na pala yung love ni God, 'di ba? We also needed to be wise, 'di ba? With wisdom, 'di ba? Pero ayun nga, God has commanded us na, para mahalin ang lahat, no favoritism, pantay-pantay, regardless ng na-experience natin, regardless ng nararamdaman natin, 'di ba? But love, 'di ba? Ah, na pantay-pantay sa lahat ng tao. Jesus' sacrificial suffering and death on the cross, 'di ba? His suffering and death on the cross, anong sinabi niya, 'di ba? Father, forgive them for they did not know what they are doing, 'di ba? Puwede namang ang kampihan niya na lang o ang paboran niya yung mga tao na, kumakampi sa kanya, mga tao na, tumutulong sa kanya, 'di ba? Mga tao, mga alagad niya, 'di ba? Pero hindi, Jesus died for everyone, 'di ba? Bakit? Para ipahayag ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat, 'di ba? Sabi nga sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish um, shall not perish but have everlasting life," 'di ba? That sacrificial death on the cross is for everyone, 'di ba? Even people na nagparusa sa kanya, even people who mock him, even people na, na nag-cause sa kanya ng pain, 'di ba? Na nag-humiliate sa kanya, 'di ba? Because that is the love of God para sa bawat isa sa atin, 'di ba? Hindi nabubura, 'di ba? Yung pag-ibig ng Diyos, 'di ba? Para sa atin. And also because we are the vessel of God who's carrying His love para sa mga tao, God has commanded us, 'di ba? Yung love na yon, 'di ba, na minsan parang napaka-imposibleng ibigay, lalo na sa terms ng pagpapatawad, 'di ba? Lalo na sa terms na tingin natin, parang unfair 'tong tao na 'to, o hindi niya naman deserve, hindi naman siya nagbabago, 'di ba? But how are we still able to give that same amount of love, 'di ba? I mean, the kind of love, 'di ba? Kasi we can never surpass yung love ni God para sa atin, eh. But how are we able, 'di ba, na ibigay yung love na yon, yung forgiveness na yun as if nothing happens? 'Di ba? Some people will even accuse us na parang, stupid naman 'to, o foolish naman 'to, bakit pinatawad mo pa, 'di ba? Hindi naman deserve nung tao, 'di ba? Pero yun nga po 'no,
sarili lang natin, 'di ba? This is from the heart of love, from the heart of God. Yung pagmamahal niya para sa mga tao, 'di ba? Minahal niya tayo nung hindi tayo kamahal-mahal, 'di ba? Hallelujah. We love because He first loved us. Now we can love others, 'di ba? The same way, 'di ba? Freely we receive, freely we can give, 'di ba? At kung tingin natin, hindi natin kaya, the Bible says that with man, this is impossible, but with God, all things are possible. And sinabi din doon, 'di ba? Now I can do all things through Christ who gives me strength, 'di ba? So, mahirap, pero hindi ibig sabihin ay imposible. 'Di ba? Dahil sa Diyos, walang imposible. Sa Diyos, lahat ay posible, 'di ba? And only by God's grace alone. And ito nga yung two and one, 'di ba? Two and one love, 'di ba? It's how we say I love you kay God when we obey to love our neighbor. Sabi sa Mark 12 verse 30, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength, 'di ba? Ayun. It means giving your all, surrendering kung ano yung nasa mind mo. Giving your very best, 'di ba? To love your neighbor. Do it all for the glory of God. So gawin mo ang lahat hindi dahil kay neighbor, kundi dahil kay God. Not with your own capacity, but with His strength. Ayun po. So in summary, yung three ways to two and one love. Love, number one is love does not condemn others. 'Di ba? Kasi kung if love is going to condemn others, hindi na yung love na galing kay God, 'di ba? Mahal nga eh. Love does not hurt, 'di ba? Love does not harm anyone, 'di ba? And Jesus has already been condemned, 'di ba, in our behalf. So love does not condemn others, 'di ba? Otherwise hindi na po love 'yon, 'di ba? Number two, love respect boundaries, 'di ba? Sabi nga po kanina, pag sobra nakakasakal, 'di ba? So let us respect yung boundaries, 'di ba? Let us allow God's perfect time. The same way na inaayos yung ating neighbor is the same way then na God is also fixing us, 'di ba? Yung heart natin, yung character natin, yung faith natin, yung paghihintay natin, 'di ba? So, yung love natin ay nade-develop din, 'di ba? It's a two in one way, 'di ba? Hindi lang siya, tayo din, 'di ba? And there's a character natin that is being molded, 'di ba? Doon mas lalong nakikilala natin ang Diyos, mas lalong na-allow natin siya na ma-transform tayo, na hindi tayo nakadepend dun sa ating dating way, 'di ba? Ngayon natututunan natin, ganito ka-pasensyos, ganito ka-patient si God sa akin, 'di ba? Tayo din nade-develop na ibigay din kung ano yung natanggap natin. Sabi nga po, 'di ba, sa salita ng Diyos na, um, God is patient not wanting anyone to perish but everyone to come to repentance. So, isa po 'to sa mga tinuturo niya sa atin 'no, na matutunan natin yung paraan niya, 'di ba? Siya nga rinespeto yung boundaries natin, eh, 'di ba? He's patient with us, 'di ba? Hindi niya tayo fino-force, hindi dapat ngayon magbago ka na." Hindi, eh, 'di ba? Pero the more na, binibigay niya sa atin, 'di ba, yung goodness, yung kabutihan na nai-experience natin is also the same way na, nade-develop sa atin yung love, nade-develop sa atin na ipag-pray yung ating enemy, nade-develop na, yung hindi mo kaya dati nagagawa mo na ngayon, 'di ba? Bakit? 'Di ba? Kasi nga hindi ka pinilit, 'di ba? Naalala ko, parang a few days ago, yes, prior to this week, bago mag-Sunday 'yon. Sabi ko, Friday yata 'yon, kung di ako nagkakamali. Sabi ko kay Papa, kay Apostle, na sabi ko, ah, I do appreciate yung process, 'di ba? Yung process na ngayon lang namin natatanggap itong ibang words na 'to, 'di ba? When we are ready, hindi kami yung pinilit lang na isahan, nandiyan na lahat, 'di ba? Kasi there is a process, 'di ba? There is a process na matutunan natin, there's a perfect timing na para prepared na tayo, para ready na tayo to receive this correction, to receive itong anong tawag dito na 'tong instruction na 'to, na para matutunan ito, 'di ba? And sabi nga, and His commandments are not burdensome, 'di ba? Kasi natutunan na natin eh, willing na tayo. Sabi nga kanina, meron na tayong sariling initiative, 'di ba, na para sumunod. Kumbaga sa bata,
na, um, yun dati kung if you find it funny na you were, tripping on someone, ngayon nare-realize mo na, hindi yung dapat ginagawa, 'di ba? Hallelujah. So yes, love, respect, boundaries natin ulit, ba? Yun kang love ka ngayon, oh God, na mag-grow, 'di ba? Mag-grow yung love na yon, 'di ba? Hallelujah, Jesus. Number 3, us dun sa love na meron siya and na para ma-receive ito ng mga tao without condemnation. Na parang paano ba nabibigay itong love na 'to? 'Di ba? Paano na-experience ng mga tao 'tong love na 'to, 'di ba? It is because gano'n din yung same love na naibigay sa atin. Gano'n yung love na tinuturo ni God sa atin. And tayo mismo, 'di ba, nata-touch tayo, naiiyak tayo na parang talaga nagagawa ko na yung isang bagay na yun, 'di ba? Only by the grace of God, 'di ba, na tayo ay makapagmahal, tayo ay makapag-give way, tayo ay hindi nag-retaliate dun sa bagay na yun, 'di ba? And doon may magte-testify na na-i-experience niya at nakikita niya si God, 'di ba? Na nararamdaman niya yung love ni God, 'di ba? And it is only by God's grace alone kasi we can never really take credit for anything dahil alam naman natin hindi tayo ganito, 'di ba? Hindi ito from our own strength, 'di ba? Pero yung unlimited source, 'di ba? That is the love of God para sa kanila. Dala-dala lang natin, 'di ba? And kung challenging pa yung forgiveness, 'di ba? Kung challenging pa yung love, 'di ba? Pray and be patient, 'di ba? With God, nothing is impossible, 'di ba? The only way to love our neighbor is from the love of God. Ayan po, next slide please. Ayan, next slide please. Ayun. And na pala, let us pray. Let us bow our heads po. Heavenly Father, we thank you po, Ama, sa mga pinadala mo sa mga tao na naririto. Salamat po, Father God, na napakinggan po nila yung portion nila. Na-remind po kami, Father God, kung ano po, kung paano magmahal ng kapwa natin. And kahit po, alam na namin ito, minsan may mga time na challenging pa rin. Continue to renew our minds po. Continue to remind us, Holy Spirit, kung ano po yung nais mo na gawin namin at kung ano yung natutunan namin kung paano kami minahal ni Jesus, paano kami minahal ng Diyos is the same way na dapat mahalin namin sila gaano man ito ka-complicated na tao. Kasi ang love, walang favoritism. Ang love, um, na ibinigay sa amin is pure. Yung love na hindi nawawala kahit anong mangyari. That is also the same way kung paano kami makapagpatawad sa iba, paano natin sila tanggapin, paano na hindi namin sila i-condemn, paano na hindi namin ipilit yung sarili naming paraan. And may this seeds ay tumubo sa aming puso, Ama. Ito ay lumago at ito ay mamunga, Ama, ng mga fruits ng godly character. And may you continue to humble us po sa iyong paraan, sa iyong ah, sa iyong mga itinuturo sa amin. Patuloy po, Ama, na i-cultivate mo at ito po ay iyong payabungin, Ama, na hindi lang ito sa amin, hindi lang kami ma-feel but for us to overflow, na ma-experience din ng ibang tao yung love na natanggap namin, yung love na meron kami na galing sa'yo. And na ma-experience nila na totoo pala na mahal mo sila. Totoo pala na walang condemnation. Totoo pala na may tunay na pagbabago. And that is from the heart of God. And Ama, may people po experience yung love mo through your vessels. May people na ay makilala ka lalo sa pamamagitan ng mga vessel mo. And may we always see each other, Lord, the way na tinitingnan mo kami, dealing with each other, even sa mga complicated days namin, seeing each other sa love mo. And yung love mo, yung mapagsaluhan namin, ano man yung aming ginagawa, ano man yung aming nai-encounter, to always consider each other above ourselves and to love each other the way that you have loved us, to forgive each other the way that you have forgiven us. And that is um, patuloy niyo po kami, Ama, na turuan po ng iyong paraan. Patuloy na i-cultivate mo yung mga itinuturo mo sa amin. Ano man yung aming tinanggap na hindi po ito manakaw ng kaaway. And ito po, Ama, yung patuloy po, Ama, na mag-grow kami doon sa knowledge kung sino yung aming Diyos na pinapanam
Tatayaan kung sino yung Diyos na aming sinasamba at yung sa pangalan ng aming dakilang tagapagligtas, ng Hari ng mga hari, ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayun po, praise and glory to God. Ayun, so ayan. So for those po na gusto mag-insight, the floor is yours. Kung meron po, tulog na yata. Ayan, praise God. Ayan, Besh Ann. Ayan. Sis Ann. Ay, sorry. Ayan. Si Fabrin. Ayan. Praise God. Amen po. Unahan ko na po, ano po, hindi ko man nasimulan pero naabutan ko po yung pangalawa